with the current situation right now, kahit naman anong sabihin ng defense, parang may prejudice na yung mga judges. Sa tingin mo, may chance pa ba mag-flip si Escudero at si Villanueva into a quit? Tingin ko magiging unpredictable talaga yung takbo ng boto. Kasi maba pa 'to presentation pa lang ng evidence ng prosecution yung presentation ng prosecution 92 days. So tingin ko maraming considerations 'yan. Like for example, ano ba yung maging reaction ng tao sa mga evidence na ipe-present ng prosecution, ganyan. So itetest nila 'yan. Kasi paano kung along the way parang for some reason magkaroon ng parang bonggang-bonggang presentation itong prosecution tapos alam mo yon yung kumbaga parang magkaroon sila ng clout na hindi inaasahan, gano'n. Maaaring ma-convince yung ibang mga senador, ganyan. Kasi Hindi parang rin kung kailan gagana ang maleta, hindi rin natin alam kung kailan tatakbo kung magkano ang bilihan ng boto, ganyan. So, kasi hindi naman talaga fair yung itong impeachment trial na to. From the very very start, alam naman talaga natin hindi naman talaga magiging fair 'yan. May siguro seemingly pagka pinapanood natin siya, may rules, may ganyan. Pero hindi natin alam yung what is working in the background Tapos may nagtanong kasi kanina na 'di ba kung maging Supreme Court Justice si Boying Remulla, isang boto lang naman siya. Oo, pero tandaan ninyo, hindi nga dapat yan mag-ombudsman. Pero naging ombudsman. Di ba binabolster pa ni Kiko Matching ang credentials ni Kalilong sa pag-emphasize niya na sumailalim daw ito sa foreign training? Totoo. Tinanong ni Kiko, pagkatapos hindi masabi yung nagpunta siya sa Germany, nag-training daw siya sa Germany, tapos tinanong kung tungkol saan yung training na yun, tapos hindi masagot ni Kalilong kung ano exactly yung kung ano ba talaga yung tinraining niya. Oo. It is something that is part of your curriculum vitae, part of your core competence. Pagkatapos hindi mo alam kung nagpunta ka ng Germany, hindi mo masabi kung ano yung pinag-train mo doon. Hindi ko na po matandaan Your Honor, sabi gano'n ni Kalilong. Basta sa Germany. Patukan no? Diba? Parang talaga. Yun. Tapos mukha pang parang junket lang naman yun, na sumama lang siguro siya, parang symposium lang, di ba? Exactly. Hindi niya masabi kasi pag sinabi niya kung ano event, ma-verify. Makakalkal yun na parang, paano mo nasabing legitimate training for certification to? Nasunog sila dun sa MaxCore Interventures Supplier? Oo. Nasunog sila dun sa MaxCore Interventure na parang putang nyo, supplier pala, tindera pala yan. Vendor pala ng hayop na to. Tapos, aside from that, dapat bumili na rin kayo ng kitchen supplies. Oo. Parang ngayon lang, ito lang talaga yung product orientation is equal to certification na pala ng specialty. Oo, expertise. Diyos ko. Alam mo yung ginawa nila kay Marcoleta? Ano talaga yan? Binaboy siya ng administration. Ano talaga siya, winasak. Oo. Oo nga Ano yan? Alam mo, pag ikaw, when you hit rock bottom, there's only one way remaining for you. And that is up. Yeah. And huwag ka lang gi-give up. Huwag ka lang bibitaw. Huwag ka lang bibitaw. Kasi magbabounce back ka. Itong sila, nasa tuktok na sila Alam mo yun, nasa tuktok. Bakla wala na kayo itutuktok pa. Kayong administration, wala na kayo itutok, nasa tuktok na kayo So, hintayin na lang natin yung descent. Is it going to be graceful or lagapak?
Ayun. Anyway, anything else you want to share, Marvin? Opo, yung second thought ko po, in my humble opinion din po regarding doon sa yung globalization na politics saka regional politics. May kasama rin po kasing kultura yan eh. Like sa Philippines, yung regionalism, yung North and South. Well, ganun din po sa international, which is meron din silang sphere of influence na tinatawag. Like sa US, influence nila ang Taiwan, which wants to claim independent na against ang yung one China policy. So yun lang po yung ano ko na 'di ba syempre same as sa Mindanao, yung autonomous region ng Muslim Mindanao, meron din talagang sphere influence ang each region sa politics. As well po na lalo po ngayon 'di ba gusto po nila ng i-amend ang constitution natin. So ini-influence din ng mga international neighbors natin yung ating sovereignty, which is pagdating sa paggagawa ng ating sariling foreign policy. Okay. May gusto ko pang idagdag, Marvin. Yun lang, yung ano po kasi parang yung pinaghahalo po nila, minimix po nila yung international sa local. Yun lang po yung comment ko na. Kaya po siguro sa age po ng media information, napaghahalo po ng mga Pilipino yung regional sa international affairs po. Kaya minsan dapat maging focus lang tayo kung sa Philippine politics. Hindi na tayo problema sa international. Siyempre, neighboring country yun, katulad nga ng ASEAN, na ano rin tayo, yung apektado rin tayo sa politics ng labas. So, ganun din yung vulnerable kasi po ang Filipino eh. Madali pong ma-influence. So, nagpapasalamat ako, sa kay Miss Joy na nagbibigay ng information na yung information na which is critical na yung Filipino people siguro na mature enough to assess kung ano yung regional saka international po politics. Malayo palalakbayan natin para maging mature ang Filipino audience, pero yeah, it's really about processing the information that we get from different directions. Ayun. Anything else, Marvin? Thank you po. Okay, thank you. Maraming salamat. Hello, Andre. Hello, Joey. Hello, Sass. Hello. Ayan, ano po ang gusto mong i-chika sa amin? Question lang, Joey. With the current situation right now, kahit naman anong sabihin ng defense, parang may prejudice na yung mga judges. Sa tingin mo, may chance pa ba mag-flip si Escudero at si Villanueva into a quit? Tingin ko magiging unpredictable talaga yung takbo ng boto. Kasi maba pa to eh. Presentation pa lang ng evidence ng prosecution eh. Yung presentation ng prosecution 92 days. So tingin ko maraming considerations 'yan. Like for example, ano ba yung maging reaction ng tao sa mga evidence na ipepresent ng prosecution, ganyan. So itetest nila 'yan. Kasi paano kung along the way parang for some reason magkaroon ng parang bonggang-bonggang presentation itong prosecution, tapos alam mo yon yung kumbaga parang magkaroon sila ng clout na hindi inaasahan, gano'n. Maring ma-convince yung ibang mga senador, ganyan. Kasi Hindi parang kung kailan gagana ang maleta, hindi rin natin alam kung kailan tatakbo kung magkano ang bilihan ng boto, ganyan. So, kasi hindi naman talaga fair yung itong impeachment trial na to. From the very very start, alam naman talaga natin hindi naman talaga magiging fair 'yan. May siguro seemingly
pagka pinapanood natin siya, may rules, may ano, ganyan-ganyan. Pero hindi natin alam yung what is working in the background eh. So, parang hindi natin masasabi talaga sa ngayon how they are going to vote. Well, at least nung merong parang dry run ng boto tungkol doon sa whether or not gagawing presiding officer si Chis Escudero. So 8-12 yung naging botohan nila doon. 8-12, tama. 8-12 yung naging botohan nila doon. So yun, so parang mukhang magiging ganun ang botohan moving forward unless magkaroon ka ng mga wild swan event. Ayan. Feeling ko si Bato baka bumoto eh. Bigla siya lumabas tapos pagbotohan na bigla siya darating. What do you think of that, Joey? Labo. I don't think lalabas si Bato for it. Kasi hindi naman kailangan lumabas ni Bato dahil pag wala siya, 16 pa rin naman yung kailangan na boto. Okay. Tama yung parang yung sinabi ni Alan na quit yung mga hindi makakapunta, no? Ganun. So, parang hindi niya kailangan lumabas para bumoto. Ayun. Feeling ko kasi gusto lang nilang patagalin yung trial kahit na alam naman natin kung ano yung magiging resulta ng botohan para siraan lang si Sara hanggang as long as they can. Ganun talaga yung goal nila. So hanggang, sabi nga ni Win Gatchalian, hanggang February 2027, aabot yung impeachment trial. Ayun. Ganun. Parang oust nila si Marcoleta sa presidential decree na kaso, kaya bababa yung threshold. At saka si JV Ejercito, i-expel nila. Pero kasi pagka in-expel nila, sa pagkakaalam ko pagka kunwari na-convict yung isang, kunwari sa Digambayan level, na-convict ka doon. Pag na-convict ka doon, it will not automatically result to, kasi mag-a-appeal pa yan hanggang Supreme Court di ba? It will not automatically expel them. Kasi ang pwede lang mag-expel, ang pwede lang mag-remove sa mga senador is mga kapwa niya senador. Ganun. Ang alam ko kaya nga before, ang ginagawa is, kapag may conviction yung isang congressman or yung isang senador, nire-refer yung resolution ng kaso na hindi Supreme Court case nire-refer siya sa ethics committee ng Senate or ng Congress. Ayun. Yun kasi hindi natin alam ngayon kasi parang pwede naman nilang i-bend the law lahat Tapos may nagtanong kasi kanina na 'di ba kung maging Supreme Court Justice si Boying Remulla, isang boto lang naman siya. Oo, pero tandaan ninyo, hindi nga dapat yan mag-ombudsman. Pero, naging ombudsman. Do you think mas worth it sa kanya maging Chief Justice kesa mag-stay as ombudsman? Ano? Do you think mas worth it para kay Boying na mag-Chief Justice kesa maging ombudsman na lang siya? I do not know kung anong trip ni Boying. Baka kasi gusto niya maging Supreme Court Justice para bago siya mamatay, nasabi niyang naging Supreme Court Justice siya. Ewan natin. Hindi natin alam. Kasi sa ngayon, chismis pa lang naman na gusto niyang maging Supreme Court Justice. Ayun. Ayun, sabi ni Kuwagong Puyat, oo naman, mas worth it ang SC. Tingin ko kasi mas maraming opportunity doon for people like Boying Remulla. Ayun. Sabi ni Astig ang VP ko, dapat nga wala sa dalawa. True. Ayun. Anyway, meron ka pang gustong i-chika, Andre? Wala naman kasi nag-worry lang ako imbes na asikasuhin nila yung
kahirapan, yung hindi maayos na sahod, yung baha, o inuna pa nila yung impeachment. Hirap na hirap na tayo kung ano pang inatupag nilang mas hindi importante. Yung AI nagte-take over na, nawawalan na ng trabaho sa IT BPM industry. Tapos sila, yan pa rin inaasikaso nila. Ayun nga. Kailangan nga matuto tayo mag-push back kaso makakalimutin naman ng Pinoy, ayaw magalit, ganyan. 'Di ba? Ayun. Nagrarally na nga yung mga tao pagkatapos ang nirereklamo nila yung abala nila, 'di ba? So, nirereklamo yung kasi naniniwala pa rin karamihan ng Pilipino sa mainstream parang kinukondisyon yung ng mga tao, utak ng mga tao kinukondisyon talaga. Yun talaga ang role nila. Ayun. Anyway, meron ka pang gustong i-point out, Andre, para pagsarahin na natin ang tindahan si Strictly Under Duress? Thank you, Joey and Sas. Thank you, Andre. Maraming salamat. Strictly, isara mo na ang tindahan. Hello. Ayan. Hello. Ayan. Hi, Miss Joey. Mabilis lang din siguro. Kamusta na kayo dyan, guys? How are you feeling ngayong mabagyong panahon? Oo. Malamig po ba dyan sa inyo, ma'am? Medyo. Ayan, buti naman. Oo, at least napreskohan tayo, no? Kaso, with the cold weather comes the calamity na naman, nadala ng baha. Kaya nakakapikon. Ang ko lang siguro, ma'am, ang anong tawag mo dito? Frustration ko lang these days is yung sinasabi niyo na parang pagmamaliit sa atin na mga kalaban natin. Niya, no? Palpable nung feeling na yan dito sa impeachment trial. Kasi you have to understand na parang ilang taon nilang pinaghandaan to Tapos parang ang magiging mga isasalang nila talaga naman mga pulpol, 'di ba? Na parang it sends a signal na parang sa kanila okay na 'yan, hindi na 'yan parang hindi na magiging issue. Na parang hindi na sapat na 'yan para maipanglaban sa atin. Doon ako naiinis na sobrang minamaliit tayo na parang they couldn't be bothered to parang give us the full effort dun sa mga ginagawa nilang kagaguhan, no? Na parang talagang face value na lang. Siguro, and it also gives us parang insight na talagang hindi nila sineseryoso itong impeachment na to. Parang nakita niyo naman kung gaano ka-ready si VP, di ba? Kasi nga, ayun yung niya, parang sabi naman niya, within the proper court, talagang lalaban siya ilalabas niya lahat ng ebidensya, kung parang papakita niya kung gaano kawalang niya itong gobyerno na to at paano siya na single out dahil sa corruption. Parang yung ganon. Parang nakakagago yung attitude nila sa atin na they think na yung palabas na to is actually enough para masabi na they have the capacity to actually impeach VP Sara. Tapos habang ginagawa nila to, yun nga, yung sa smoke screen na lumalabas na talagang they're not sparing the effort, and at the same time ayaw nila tayong pakinggan despite our clamoring, no. Inaalala ko lang talaga, Miss Joey, no, yung paano ba natin ma-overcome yung hurdle ng, kasi dalawa ngayon yung parang kinaano natin yung solidarity tsaka yung super excess baggage natin ng colonialism. Oo. 'Di ba? Parang nakikita naman natin kung gaano kalala yung impact ng mga countries aside from us pagdating sa kung ano yung magiging estado natin bilang bansa. Yung ganitong klaseng pakiramdam na wala kang mapagkunan ng any form of comfort or solace dahil nga lahat against you sa gobyerno.
nakakapagod lang siguro. Parang ganun yung pakiramdam ko, Miss Joey. Pero at the same time, do you think po ba, ano ba yung mga parang best na method sa pag-pushback pagdating dito sa paglaban sa yung colonial mindset na nararamdaman natin? Kasi karamihan din dito talaga nakatali din sa oligarchs eh. Kasi parang sila rin naman yung may mga international relations, sila rin yung may mga exit plans na parang at the end of the day, kapag nagkandaleche-leche lahat, we will be holding this bag of excrement na we are calling our country. So parang ayun lang po yung mga frustration po nito mga nakaraang araw. Kasi para mag-decolonialize ka ng utak, kailangan mag-aral ka. Ang problema, marami tayong mga educated na hindi naman in-question yung ganon. So marami tayo ngayon na mga highly educated pero hindi inaral mag-decolonialize ng utak na nagpa-perpetuate rin ng colonial mindset. Yun yung problem. Ano talaga siya, talagang grabe talaga siyang problem. Wala akong sagot. Yun nga eh. Lahat ngayon naghahanap ako wala talaga akong sagot kundi inform ourselves and be critical and di ko alam. Siguro tawag dito parang kasi si PRRD kasi talaga yung parang siya talaga yung Filipino number 1. Alam mo yun, yung number 1 Filipino. Yung hindi siya insecure sa pagka-Pinoy niya. Hindi siya insecure sa sa pagiging 'di ba si PRRD hindi siya insecure sa pagiging probinsyano niya, hindi siya insecure sa sa punto niya, sa accent niya, sa whatever ganon. Hindi siya nahihiya to be him. Ganon. Yes, very self-assured siya no? Sa pagiging Pilipino niya. Oo, very self-assured siya sa pagiging Pilipino niya. And I think if we all can be half as assured as PRRD na Pinoy ako tangina nyo, di ba? May agimat ang dugo ko, di ba? Ganon. Ang problema kasi tayo parang hindi, lagi tayong nagsisik ng validation, lagi tayo ganyan. Yung para maging actually, totoo to yan. say that parang di ba parang instead of measuring your achievement based on how you help your country and your own countrymen, parang ang nagiging sense ng validation natin is na-recognize mo sa external factors outside of our country, no? Di ba parang bakit ganun? Bakit sila, no? Parang sila yung magdidikta what counts as success as failure sa atin, no? Oo nga eh. Kaya nga yun, Miss Joey, no? Speaking of that, I feel magandang jumping point. Do not be ashamed of your your citizenship as a Filipino, na parang kasi ang nangyayari sa atin kapag nakikita na yung mga may tendency na kapag yung nagpapakita ng nationality, tinitreat natin siya as cringy or shameful. Yung mga kapag wari nagre-react ka na naluluha ka doon sa mga nangyayari sa current events, siguro dapat matuto tayong ma-normalize na normal lang makaramdam ng ganun at umasal ng ganun. Kasi nga, nagmamahal ka sa bansa mo eh. And the country is a very tangible and real thing na makaka-apekto sa buhay natin. Kaya parang lang po, no? Itong mga past few days, ang hirap maghanap ng sagot do sa mga tanong na nire-raise nitong mga nangyayari sa atin. Kasi sa totoo lang, yung level ng kawalangyaan ng gobyerno na to, talagang siya I think yung yung kinakatakot ko kasi sa kanya, Miss Joey, matagal pa bago talaga tayo magkaroon ng concrete enough na pushback to actually parang yun nga, make it matter na talagang pakikinggan tayo. Ang sigurong naisip ko na lang, sana
Actually, Miss Joey, yung sa no remittance ng mga OFW, sa tingin ko maganda mas ma-highlight yan kasi more than anything, ayaw ng oligarch na nawala silang pere. Yung mga business nila hindi kumikita at yung gobyerno umaaray yan kapag walang pera. So, maganda sana yung panawagan na yon na no remittance muna. And at the same time, naisip ko din, di ba meron parang separation na idea na humiwalay na nga yung Mindanao. Ngayon, Miss Joey, naisip ko, reasonable naman yung ganong klaseng call. Pero I feel like now more than ever, kailangan natin magsama-sama. Although alam ko naman na marami talagang kasalanan si Luzon pagdating sa Visayas and Mindanao counterpart nila. Sana people in Visayas and Mindanao can find it in their heart to stand with us in solidarity sa paglaban sa gobyerno, no? So, but they are ayun fine. lang, They are actually very actually hindi naman confused ang Visayas at Mindanao eh. Alam nila yung oo gusto. nga po. Ayaw lang ibigay. Kaya nga, kaya tuloy ang strife at struggle dun sa sa Visayas and Mindanao. Sana makakuha rin tayo ng ganong klaseng courage siguro dito sa Marami tayong role model, hindi ko alam kung bakit di natin sinusundan. So parang I think sa totoo lang I'll be very honest. Tingin ko kasi talagang problema nasa Luzon. You can say that again, Miss Joey. Sa totoo lang. You have Kasi, so many things lacking. Oo, parang yung kasi yung Luzon talaga yung very very colonial. Luzon talaga yung very very colonial. Parati naman yan eh. Colonized, very colonized dito sa Luzon. Utak assistant, talaga yung utak assistant ng ganun. Mahilig talaga sila. Bootlicker talaga. Mahilig. Hindi, ang kasi niyan, unang-una, syempre, Manila just continued, the imperial Spain. Kaya naman naging Manila ang capital because Manila, yung mga ninuno ng mga Manileño, sila talaga yung okay, welcome. Oo, yung ganong klaseng attitude, no? Oo. Basta foreigner. Yeah. Oo. Hindi ba nakita bakit dyan sinet up sa Manila ng Spain? Of course, hindi nila ma-set up sa Cebu. Dalalapin mga taga Cebu, lalo na sa Mindanao, hindi nila ma-set up. So, bakit dyan nila sa Manila na-set up? So, nag-continue na lang, hindi ba? Mahilig dyan ang Luzon. Well, specifically, Manila, no? Mahilig talaga silang mag-e-eme. Meron din silang na superiority sa ibang part ng Pilipinas kasi sila ang ginawang capital ng Imperial Spain. Tapos sinundan of course, ng US, ganyan. So Manila yung emirate. Pero the rest, lumaban talaga. Hindi ba? So, itong Manila na to, in-inherit din niya yung governance practices ng Spain at ng United States. So yun ang eksena ng buhay. And syempre, kung ikaw governor ka ng mga probinsya, magpapander ka sa mga nasa Manila, di ba? Yun nga po. Parang yung may tanong dito kanina kung nakita na yung pinost ng Philippine Star. Nakita ko yan, hindi ko lang nabasa yung article yung cybercrime expert. Cybercrime expert. Ibang bansa ba yan? Oo, yung from New Zealand. Na nag-explain. Hindi ko kasi alam kung pabor ba sa prosecution o hindi yung opinion. Hindi ko alam. Pero since colonialism ang pinag-uusapan natin dito, parang for me, kapag ako meron
Pag meron tayong pinag-uusapan dito at humingi na sila ng opinion from a foreigner, humingi sila ng opinion from the foreigner na para bagang kung ano yung magiging opinion ng foreigner na yun, na yung yun ang mag-i-illuminate ng conversation natin dito. Dahil tayo yung mga bobo at hindi natin alam ang pinag-uusapan natin, ay kailangan nating humingi ng opinion ng foreigner para magkaroon tayo Mm. ng talino. I mean, hindi ko pa alam kung pabor ba sa defense or sa prosecution yung opinion ng New Zealand expert na nakalagay doon sa Philippine Star article. Hindi ko pa nabasa yung article, pero that's an example of colonial mindset eh. 'Di ba? Yung appeal sa external authority na Kailangan ko magtawag ng foreigner. Ang dami-dami nating magagaling dito. Bakit anong opinion ng New Zealand? Yung sa authentication daw ng video. Hindi ko nga alam yung opinion niya kung pabor ba sa prosecution or ano ba sa defense. Pero tangay na talaga broadsheet Philippine paper would the Philippine Star, the Philippine Star would publish an opinion of a foreigner cybersecurity expert over a Filipino affair na nasa trial. Diba? Parang how colonized can you get pag ganyan yung attitude mo? I do not even know if the write-up favors the defense or the prosecution. Pero sa akin kasi hindi na yun yung point eh. 'Di ba? Ang point dito parang wow talaga. Kailangan may mag-weigh in na foreigner sa usapan natin na ganito. Oo. Parang bumigat yung laway mo, kailangan ng mag-arkila ng export. Ganyan, kakadiri. Kakainis. Ayun, tama, sabi ni LC, sabi niya, di ba binabolster pa ni Kiko Matching ang credentials ni Kalilong sa pag-emphasize niya na sumailalim daw ito sa foreign training? Totoo. Tinanong ni Kiko, pagkatapos hindi masabi yung nagpunta siya sa Germany, nag-training daw siya sa Germany, tapos tinanong kung tungkol saan yung training na yun, tapos hindi masagot ni Kalilong kung ano exactly yung kung ano ba talaga yung training niya. Oo. It is something that is part of your curriculum vitae, part of your core competence. Pagkatapos hindi mo alam kung nagpunta ka ng Germany, hindi mo masabi kung ano yung pinag-train mo doon. Hindi ko na po matandaan Your Honor, sabi ganun ni Kalilong. Basta sa Germany. Patukan no? Diba? Parang talaga. Ayun. Tapos mukha pang yun, parang junket lang naman yun, na sumama lang siguro siya, parang symposium lang, di ba? Exactly. Hindi niya masabi kasi pag sinabi niya kung ano event, ma-verify. Makakalkal yun na parang, paano mo nasabing legitimate training for certification to? Nasunog sila dun sa MaxCore Interventures Supplier? Oo. Nasunog sila dun sa MaxCore Interventure na parang putang ina nyo, supplier pala, tindero pala yan. Vendor pala ng hayop na to. Tapos, aside from that, bumili na rin kayo ng kitchen supplies. Oo. Parang ngayon lang, ito lang talaga yung product orientation is equal to certification na pala ng specialty. Oo, expertise. Diyos ko. Pagkatapos nung tinatanong siya ng niligutan, talagang very proud pa siya. Sino nag-trace sa'yo? MaxCore Interventures po. Proud na proud si Gago no? Akala mo. Diba? Yun talaga yung una niyang sinabi. Yun yung una niyang sinabi na training niya. MaxCore Interventures. Product training lang pala. Diyos ko. Binubunot lang sa ruleta yan Binubunot lang sa ruleta yan. Magpa-purchase tayo ng high-tech na washing machine. Okay. Strictly, ikaw ang mag-aral ng manual niya na. Oo, ganun, di ba? Kasi parang lahat naman niya may procurement yan. Tapos kada procurement, may product orientation yan. Oo. Pero pwede ibibigay lang sa'yo yan. I-assign lang kung sino yung pupunta, di ba? So parang, Diyos ko. May mga kaso naging expert na?
Oo. May kaso pala si Kalilong kaya kapit patalim talaga. Ang nakakaloka nga dito kay Kalilong, 'di ba si Mike Romero at saka si Jack Argota? And somebody told me that even ka Eric Celis are that ano no, that Kalilong was the one who handled their cases. Si Mike Romero, si Jack Argota at saka si ka Eric Celis. Tapos yung paghawak nila ng kaso, yun ngayon nagpe-pretend siya na ganito siya, ganyan. So, yung nag-fishing expedition ba siya? Pwede Tapos, pala yun? tapos eventually siya rin yung mag-file ng kaso. Oo. Hindi pwede yun. Pero apparently ginagawa niya, no? On the regular. 3 na kagad yung lumapit. Yun yung sinabi ni yun yung sinabi ni ang pangalan nito, yun yung sinabi ni Mike Romero. Kasi kay Mike Romero, nagpanggap daw na magpapagawa na gumagawa ng laptop. Ayun. Ay, nako. Miss Joey, tingin nyo, parang, di ba ang sabi ni, tanong ko lang naman to, kung mayroon kayong idea, di ba nabanggit dun sa Rage Coalition meeting, parang maraming parallel group na sasali, na sumali. Sa tingin nyo, Miss Joey, paano ba tayo, pwede ba mag-reach out sa kanila? Sino-sino ba yung mga yun? Meron ba tayong paraan para makalapit sa kanila? Yan din yung hindi ko alam at sayang din. Kasi I'm very sure maraming gustong mag-organize at may gustong lumapit na parang, pwede po ba kaming maging enlisted parallel group? Oo, volunteer, di ba? Makapag-volunteer, makasali. Hindi ko rin alam kung paano pero ayun nga, so para ba at least makita natin na lumalaki tayo. Correct. Kasi iniisip ko rin, ma'am, yung na yan, I think maganda yung adhikain nila, pero maganda sana kung malapit siya sa mga tao. Alam niyo yun, na parang sigurado ako maraming mga na gusto mag-participate, pero hindi kaya mag-start dung sariling movement, 'di ba? At maraming may mga sentimiento na parang basta makasama at makapag-participate sana. Kaso wala tayong wala kaming idea kung sino ba yung lalapitan. Lalo na kapag mag-i-inquire ng ganyan. Magtanong-tanong ako kung meron ganun. Ayun. Pero tama naman si Darkness. Lumalaki na ang Rage Group kaya pinatahimik si Kong Mike. Kasi isa si Mike Defensor sa convener nun So, yeah. Pero sana nakapag sila, nakapag-publicize man lang ng mga kasi total voluntary din naman sigurado yung mga parallel groups na yan So, ayun lang, natanong ko lang din, Miss Joey, kasi nga parang gusto ko nga sana at least makapag-build ng solidarity. And of course, syempre, before that, Miss Joey, thank you talaga sa paggamit nyo ng platform to positively move forward our parang cause. Kasi nga, ang hirap ng natin ngayon, sitwasyon, and sa totoo lang, we are looking din to you for parang support din itong mga trying times na to. And hopefully wag sana kayo magsawa na magpakita na we still need to fight and this will be a long battle na we need each other to stand together. Yes. Ayun. Ano yung connection, Miss Joey, yung sa COMELEC decision? Ako feeling ko, gusto nilang ibaon ng bonggang-bongga si Senator Marcoleta. So, kasi na-dismiss naman na talaga dati yung yung COMELEC case kay Senator Marcoleta. So parang para hindi magamit ni Senator Marcoleta yung excuse na campaign funds yung pera. So parang feeling ko kaya dinismiss yung kaso na yun. So they are really trying to remove all excuses of Senator Marcoleta, ganun. Feeling ko lang naman. Ganun. Kasi kinasuhan na rin sila sa PD46 Si Kong Mike at saka si Kong Marcoleta. On top? Si Marcoleta on top ng on top of the
plunder case. Grabe. Oo. Ayun. Ano? Nakakaloka naman. Alam mo yung ginawa nila kay Marcoleta? Ano talaga yan? Binaboy siya ng administration. Mm-mm. Mm-mm. Ano talaga siya, no? Winasak. Oo. Oo As- nga eh. Ano yan? Alam mo, pag ikaw, when you hit rock bottom, there's only one way remaining for you. Mm. Mhm. And that is up. Mm. Yeah. And itong huwag ka lang give up. Oo, Para- huwag ka lang bitaw. Wala ka lang bibitaw. Kasi magbabounce back ka. Itong sila, nasa tuktok na sila eh. Mm. Alam mo yun, nasa tuktok. Bakla wala na kayo itutuktok pa. Kayong administration, wala na kayo itutok, nasa tuktok na kayo eh. So, hintayin na lang natin yung descent. Is it going to be graceful or lagapak? Mm. Alam mo yan? So, Ang daming Kaya iniipon ako- na bad karma nitong admin na to. Ay, oo, ito rin. This is possibly one of the reasons na, ayan. Tingin ko kaya sinabi ni Comelec na decrement ng pagtanggap ng campaign donation ay para di madami. Remember, bilyones na natanggap niya, especially dun kay Lagdameo. Hindi, Totally makes sense. Parang siyang undeclared. Kasi yung kay Lagdameo, dineclare naman yun sa SOSI eh. Mm. Ayun. Pero for sure, marami pa siyang undeclared. Ayun. Si Mel Robles, 'di ba? Na may bago na siyang posisyon ngayon. Oh, yung mga nagbigay sa kanya ng, yun nga eh. May mga yun, posisyon sila lahat, 'di ba? ang nakakaloka dito, dun sa SOSE ni Bongbong, yung mga nagbigay ng campaign funds, nagkaroon ng government position lahat. Yun nga, 'di ba? Na parang actually that's the thing na gusto ko sana ma-emphasize eh. That can be a case eh. Kung totoo yung theory nila kay Marcoleta, 'di ba, na bribery, kuno-kuno, binigay. O hindi ba dapat mas evident yun kay Bongbong? Kasi yung mga nagbigay sa kanya ng yung mga nagbigay sa kanya ng campaign funds. Pronounced na mayroong mga title at position talaga sa Oo. gobyerno, 'di ba? How does that Diba? even So baka pero yun, nadi-disregard? tama yung si user, baka mamaya they did that in order na hindi mabalikan si Bongbong more than anything else. Ganon, baka yun. Posible rin yun na reason. So posible ba yan, Miss Joey, na now that we have that precedent, maghanap ng mga overlap na parang ikakaso nila na pwedeng applicable kay na pwedeng labanan din. Kagaya dyan sa campaign funds na yan. Na aanuhin nila na parang ire-reverse nila na at least makakaano din. Kasi kay Marcoleta, basically, ni-neutralize nila, di ba, yung line of argument na ganyan para kay in defense of Bongbong. Meron pa kaya mga ganyan na na pwede natin makita? What do you mean yung parang mga ganyang parang possibilities na kaso na applicable din kay Bongbong tapos parang kailangan nila mag-backtrack para hindi na tingin ko as it comes, bakit hindi? Yung siguro hindi pa natin alam ngayon, pero pagka dumating yun, anuhin lang nila. Naghahanap nga rin ako ng ganyan na para total bendalo na rin naman kayo, putang ina. Di sige, mag-ano na tayo, maghanapan na tayo ng butas. Oo. Ganon. So, tapos kung mag-benefit yung mga kaalyado niya, at tuloy ang ligaya. Tapos lalaban ulit, babalik, di ba? Ganun na lang. Parang tangina, ganit, binababoy nyo rin naman kami, di magbaboyan na tayo. Total, mukhang ito yung level of playing field na gusto nyo talagang dalin Kasi, yung Mas ngayon kasi, di ba negative 27 sa Publicus Asia si Bongbong? Oo, yun din nga, Miss Joey. Parang tangina. Wala nang pakialam yan. Wala nang pakialam yun magbendalo, wala nang kaya nga pati baka pati yung yung kay Boeing
baka nga mangyari yun. Kasi wala na talaga. Yun nga, naano ko rin yan, Miss Joey, yan sa Supreme Court, hindi malabo eh. November, di ba? Just counting down the months. Oo. Tangina. Ayun. So, Pag Miss Joey, di a-assign ni, ni Bongbong, pwede pa rin ba maharang yon? Ano yung mga remedies na pwedeng gawin para hindi matuloy yung plano nilang ganyan na ilagay as SC talaga si Boying? Meron ba tayong paraan para maano dyan, maliban doon sa, syempre, doon sa vocal, natin sa kanya? Pag kami nag-nominate sa kanya, ma-disqualify siya. I-disqualify siya ng JBC. Ganun. I see. Oo. Kaso nga lang, dapat ka disqualified siya as ombudsman eh. Pero natuloy pa din, Lupit. Natuloy pa din. Ganyan. Kaya kayo kanina yung nagtatanong na, hindi, isang boto lang naman si Boying. Ay, nako, may kapangyarihang itim si... Oo. May kapangyarihang... Matitegi na nga yan eh, nabuhay pa eh. May sapi na yan. Meron na yung yung agimat niyang punong-puno ng black magic na hayop. Oo, yung mga tipong hindi siya mamamatay hanggat hindi niya itatransfer ang boto. Ganon. Diba? Hindi na ako magtaka. Diyos ko, mukha na siyang bangkay pero andyan pa rin siya eh. Oo. Alive and kicking pa din. Di ba nung unang nagkasakit yung putot balat na yan? Yes. Biglang nagkalaman, biglang parang binenta na ba niya yung kaluluwa niya sa demonyo? Nag-ritual na, na parang tawag dito? Nakipag na sa maligno at engkanto in exchange. So, baka sinanglana niya kaluluwa niya sa demonyo. Gusto say. May nagtanong dito kanina, hindi ba babalag yung ibang mga SC justices dyan? Doon sa ombudsman appointment niya, may mga pumalag, pero hindi naman nagtagumpay. Hindi naman nakaano. Oo, hindi sumapat. Hindi man sumapat. So,